Pinayuhan ng ilang kongresista ang mga botante na maging mapanuri sa pagboto ng mga kandidato. Ito'y kasunod na rin ng paghain ng Certificate of Candidacy ni Religious Leader Apollo Kibuloy bilang senador. Si Mela Lesmora sa report. Magkakaiba ang opinyon ng mga kongresista kung dapat pa bang payagan na makapaghain ng kandidatura sa eleksyon ang mga personalidad na naharap sa patong-patong at mabibigat na kaso. Umusbong kasi ang diskusyon ukol dito matapos maghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador si Kingdom of Jesus Christ Executive Pastor Apollo Kibuloy na ngayon nakapiit sa gitna ng kinaharap na kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Para kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na isa ring abogado, alinsunod sa batas hanggang hindi pa nahatulan ng korte ang isang akusado, maaari pa rin siyang kumandidato at kailangan itong irespeto. Despite the charges he's facing, he's still entitled to his civil and political rights. Wala man pong provision of the Constitution or of law na pinagbabawal po, and definitely the COMELEC would be ministerial duty po nila yon to accept ng COC. Personal reaction ko na lang po is to urge our voters siguro to vote wisely. Si House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. sang-ayon din dyan, pero iginiit niyang napapanahon na para amyendahan ang patakaran ukol dito. Ibang usapan na raw kasi kung heinous crime o non-bailable offenses ang kinaharap ng isang individual at nakitaan na ng probable cause. We'd look into it kasi nakalagay sa batas yung pag-final na Not until the Supreme Court has made a final execution on that. Inano natin yung matindi yung kaso na pwede na sabihin natin na hindi na pwede tumakbo. Mga tinatawag natin mga non-bailable offenses. Kinakailangan na siguro na natin maigi ito. Bukod dyan, mainit din ang issue ukol sa political dynasty at party list system at parehong pabor sina Gutierrez at Abante na higpitan na ang patakaran ukol dito. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, sa gitna ng iba't ibang issue sa eleksyon, mahalaga na maging mapanuri at matalinong botante ang bawat isa, lalo pat sa huli, sa kamay ng taong bayan na kasalalay ang kinabukasan ng bansa. Sa ngayon, nakapaghain na ng kandidatura ang ilang incumbent congressmen na nagnanais namang maging senador. Tulad na lamang ni House Deputy Speaker Camille Villar, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez. Sa isang pahayag, iginiit ni Martinez na hindi man siya sikat, maipagmamalaki naman niya ang kanyang mga nagawa bilang lokal na opisyal. Ito ay sa gitna na rin ng mga batikos laban sa pagdagsa ng COC filers kahit hindi naman kilala ang ilan. Pagtitiyak ng mga mambabatas bagamat naka-session break ngayon ang Kongreso, patuloy nilang tututukan ang mahalagang usapin ngayon. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.